again, nandito na naman ako sa inyong screen upang magpahayag at magbigay muli ng isang nakakabusog na spiritual na pagkain patungkol sa ating Panginoong Hesus. At ito yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na palagi tayong makinig sa kanyang salita at mamuhay sa kanyang salita, sapagkat ito yung magiging buhay natin bilang isang tao at higit bilang isang Kristiyano. So ngayon, I want to encourage you na let us pray for a moment before tayo mag-start at pagbulay-bulayan kanyang salita. So Lord, we encourage you right now. We encourage your Holy Spirit to come with us through this Bible story for this day. Panginoon, pagpalain mo ang bawat tao na manonood nito at nawa mabless sila sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, fill us with your Holy Spirit and lead us to the way that you have to the path that you chose to be. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. So right now, basahin natin ang unang Korinto, Kabanata 16, talata 13 hanggang 14, or 1 Corinthians chapter 16 verse 13 to 14. So ito yung nasasaad. Sabi dito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. So, how is your faith today? Yan, magandang tanong yan. Magandang kamusta yung pananampalataya ngayon natin? No, sa lahat na nangyari nangyayari sa paligid natin, sa crisis na meron, sa personal nating buhay, kamusta tayo? No? And kamusta yung pag-ibig palagi natin? Baka mamaya nawawala na yung faith natin, kasama na rin yung pag-ibig doon, sapagkat always naroroon ang pag-ibig kapag meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. And yun, encourage tayo ni Paul dito, kung ito ay magiging sa inyo, para naway ma-remind kayo sa kung ano yung ang verse na to, no? Dahil nire-remind tayo ni Paul na magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, no, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ni Kristo. Sapagkat bakit? Kasi diba, katulad na napapanahon na panangyari ngayon sa atin in this health crisis, no? Although diba, damay-damay na dahil sa nangyayari na yan. And of course, we have some personal also na may pinagdadaanan din tayo sa ating sarili, no? Tapos mabay pa yung ganyang aspeto. But we are encouraged by Paul na kailangan magpakatatag tayo sa ating faith throughout these things, throughout those obstacles that we face. Dahil ito yung magiging pundasyon natin. Ito yung magiging daan natin patungo sa gustong gawin at gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. At doon natin makikita yung buhay. May buhay sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. May buhay sa lahat ng meron sa paligid natin. We must appreciate those things, no? Kahit na negatibo man yan, may mensahe sa mga bagay na yan, no? Baka naman hindi mo nakikita dahil nawawala yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kapatid, let us stand firm to our faith, to our Lord, sapagkat ito yung magiging natin, ito yung magiging fix, ito yung magiging natin sa foundation para sa ating Panginoon. At ito yung mag-live out palagi sa atin, no? Sa lahat ng sinasabi natin, sa lahat ng gawa natin, yun yung sinasabi sa atin ni Paul. And sunod sa 14, which is ang at ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. So in everything that we do, dapat may pag-ibig, dapat may love. Sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, let all that you do be done in love. Kasi kung walang pagmamahal, there is distraction, there is merong mangyayaring masama ka nun, may makakasakit ka, no? Dapat may pagmamahal pa rin. So how do we keep that? Paano natin gagawin
So, always remind yourself to pray, sapagkat in everything that bilang isang mananampalatay, dapat hindi nawawala sa atin yun. Bakit? Kasi kapag nagpe-pray tayo, remind tayo ng Lord sa kung ano yung dapat natin gawin, and merong peace sa pagmanalangin sa ating Panginoon. Syempre kasi kausap natin yung yung hari ng kapayapaan. Kapag nanalangin ka sa Panginoon, may kapayapaan. Kapag lumapit ka sa Panginoon, may kapayapaan, no? And all of these things will be added unto you if you come near to God, kagaya ng pinagtinalakay natin kahapon or kagabi, no? Yan. So, yun. This is our short reflection for this day. Nawa ay ma-remind tayo at may ma-reflect tayo sa oras na to. And God bless us all. Patuloy tayong manalangin sa ating bansa. Patuloy tayong manalangin sa ating nasasabukan, no? And sa ating mga mahal sa buhay, and even to our church, para lalong lumakas ang ating pundasyon through this obstacle that we face in this society, in this nation, in this world, no? Pangunahan palagi tayo ng Panginoon. Ito lamang at pagpapala mula sa ating Amang nasa langit.